Kung dati sa balota, ngayon sa congressional hearing naman ang tunggaliang Soto Diskaya. Nagkaharap ang dalawang panig sa pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Si Mayor Vico Soto may mga banat kay Curly Diskaya. Si Diskaya naman tila inabsuelto si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa issue. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ganito ay nilarawan ni Pasig Mayor Vico Soto ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigpit niyang katunggali sa politika sa ikalawang pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara sa flood control scandal. Ang pagdalong ito ni Soto sa investigasyon ay nangyari wala pang 24 na oras matapos niyang paalalahanan ng publiko na huwag basta maniwala sa testimonya ng mga Diskaya. Inimbitahan ng komite si Soto as a resource person. Sabi niya, nandadamay lang daw sa iskandalo ang mga Diskaya sa layuning maging state witness at hindi daw makulong. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course. Inamin ni Soto na tinangka ng mag-asawang Diskaya na makipag-usap sa kanya bago sila humarap sa Senado. Isang common friend daw nila ang naging emisaryo pero hindi alam ni Soto kung bakit may imbitasyon ng mga Diskaya sa kanya. Siyempre, hindi ko papatulan yung ganun. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Ilang minuto pagkatapos magsalita ni Mayor Vico, si Curly Diskaya naman ang isinalang. Sa pagdinig, pinasimulan niya ang kanyang pahayag na wala siyang direktang transaksyon kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Zaldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga para makakuha o ano pong maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Zaldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Muntik pang ma-cite for contempt ng ilang beses si Curly dahil sa pabago-bago niyang statement sa pagdinig. Nang tanungin kasi siya kung may mga iba pang personalidad o politiko na dawit sa iskandalo, iginit ni Diskaya ang kanyang karapatan sa issue. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Pero hindi natuloy ang mga pagtatangkang kasuhan siya dahil ilang kongresista ang pumigil dito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inisa-isa ng mga kongresista ang mga proyektong hawak ng kanyang mga kumpanya. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.